Hello guys! Hello everyone! And this is Mama Che again. And today, ano bang petsa ngayon? 30th of sa May. And punta tayo sa labas ng garden, mag-update tayo kung ano ng progress dun sa mga halaman natin sa labas. Kaya samahan niyo ako! Umuulan ngayon, pero go-go pa rin tayo. Dahil gusto kong ma-check yung halaman natin sa labas. Di naman siya ganun kalakas yung ulan, pero umuulan pa rin. Simulan natin tingin doon sa front yard namin kasi may tinanim ako doon. May inad akong pananim. Ito yung cherry tree namin. Walang masyadong bunga this year. Unlike last year, napakadami talaga. Namamatay yung mga bunga nila. Nahuhulog. Hindi siya lang na-develop. Ewan ko lang kung bakit. So, katulad nito, Ayan, Hindi siya ganun ka-develop. Patay siya. Ayan, tanggal na siya. Ayan, anyway. So, dito, may tinanim akong peanut. Ayan, palibot dito sa cherry tree ko. Ayan. I think, may mga 34 na peanut dito banda lahat. Oh my God. Natanggal yung isa, Ayan, may kumuha. Ibalik ko siya. I think ibon atang gumawa nito. Balik ko na lang to dito. Hopefully na naputol talaga siya. Pasaway yung ibon na yun, kasi nakikita yung yung peanut ba? Siguro yung tinatry nilang kunin yung peanut. Nakuha talaga, Ayan. So, ito yung hinahabol ng birds natin. So, may natira akong okra na tanim. So, dalawa. Green yan sila. Tsaka yung isa doon. So, nilagay ko sila dyan banda. So, hopefully na tutubo yan mga yan. So, ngayon punta na naman tayo sa backyard namin kung saan yung maraming mga tanim. Dito banda, nag-iisang tanim dito. Tomato to sila kasi may dalawa pang akong natirang tomato. Kaya isip ko na dito ko na lang sila itanim. Away from the sunlight. Experiment kung anong maging kalalabasan neto. And mag-grow yan sila papunta doon. So we'll see sa experiments ni Mama Che. And dito banda is yung corner flower ko. Ayan. May mga tanim na si Mama Che dito. Hindi ko hindi lagyan ng tanam Ayan. Mga green na dahon. Ayan. Itong birds na to, solar to sila. Bigay to sa anak ko nung Mother's Day. Diba ang ganda, ang cute. Simulan natin dito sa kung saan yung may ibang patatas ko. So, dito yung the rest ng mga patatas ko na nakapat. Ang lulusog nila so far. May banana na mulaklak na. Katulad nito. Ayan. So, I think may maliliit na tubers na dyan sa ilalim. Ito din. Nagpa-flowers na sila. And may dalawang sack ako dito. Tag 50 letters yan each. And dito is yung pumpkin. I think na magpa-flowering na ata sila. Hopefully. And meron akong flowers dyan pa-attract sa mga bubuyog para sa pollination nila. And dyan, I think that is a squash. Yung yellow na squash. Ewan ko lang kung anong klaseng squash to. Ay, may bulaklak na, Lalaki ata to. So, we'll see. Update nang lagi si Mama Che dito sa mga tanim natin. So, hopefully, maka-harvest niyan. And dito banda, may mga pot ako dyan. Ito yung the rest na mga tanim ko na hindi ko maitapon. Kaya isip ko, nilagay ko na lang sila sa pot. Ito yung broccoli. Broccoli ata to sila. Ewan ko kung anong to siya, Siguro broccoli din to. We'll see kung anong kakalabasan yan. And dito is yung okra. 4 to sila, pero nung pumunta yung stepfather ko dito, binigay ko yung 2. Kasi may greenhouse siya doon. So I think mas maganda pag malagay to sila sa greenhouse. Yan, dito banda is yung onion ko. And ito, magsa-start na siyang mag-flowering. I think hindi ko to siya tatanggalin kasi mag-iwan ako ng isa dito para sa seeds ko for next year. Kasi gusto ko magsimula ng seeds nito next year. Kasi this year, bumili lang ako ng maliliit na bulbs. Tsaka ko sila tinanim dito. For this year naman, mag-try kong start ng seeds. Mahirap kasi magtanim nito na from seeds And dito, ito na yung ginawa ng stepfather ko. And tingnan muna natin kung may laman pa ba to. Siyempre may laman to sila pero hindi na to masyado napapasukan ng tubig kasi may may gutter na doon sa taas.
And yung tubig ngayon so far is andito siya. So malapit na siya magkalahati, o diba? Hindi naman gano'ng kalakas yung ulan kaya madami na din yan ha. Ayan, pag medyo mainit na magagamit ko na yan. And dito more on garlic at saka may squash. Tumutubo lang yan sa sarili nila. I think galing yan sa soil ko. And strawberry ko, ayan. Yung iba napaka-dark ng green, yung iba naman is light green katulad nito. Yung iba malalaki yung dahon, yung iba hindi. Ewan ko kung bakit. So, ayan. So, I need to go out here para ng mga runners nito. Tanggalin ko to sila para hindi to sila mag-spread. And dito na raised beds din to siya ng strawberry. Pero I think may disease ata nito kasi may mga nasisira tulad nito. Ilang piraso din tong nasisira. Daming empty space yan empty. Tapos doon banda na empty din. Tapos doon banda as in daming namamatay na strawberry sa raised beds na ito. So tatanggalin ko din to sila next year kaya okay lang. Hindi ko na sila nilagyan ulit ng bagong tanim na strawberry. And dito looking good so far. Lahat ng may strawberry, yung iba maliit pero at least okay. May, eto na din sila bunga. Ayan, medyo malalaki. Parang heart to siya, oh. Ayan. So, hopefully, sa birthday ng mga bata, may ma-harvest sila sa, strawberry sa birthday. Usually, si Alicia every year, sa birthday niya, lumalabas siya dito para kumukuha ng strawberries since na nagtanim kami ng strawberries. So, happy ako niyan. And dito banda yung mga beans, tsaka peas ko. Ito yung mahaba. May na siya, may bulaklak na siya. Ayan. Wow, excited ako nito. Napakahaba niya ha. Tapos dito banda yung may maliliit. Nag-flowering na din sila. Ayan. Tsaka yung beans ko, meron ako ditong dwarf French beans. Ayan, may bunga na rin siya finally. Ayan, meron pa din dyan. So excited talaga ako nito. First time ko magtanim nito ng beans. And dito is yung bush beans. Ayan, medyo may malalaki na. Uy, pwede na to sa sabaw, oh, di ba? Gawin tong sabaw. And more dyan. Ito, French beans din to sila. Dito sa gitna is bush beans, tsaka sa left, tsaka sa right is French beans yan sila. Ayan. May bunga na din dito. Ay, malaki-laki na, oh. Ayan, oh. Ewan ko kung anong klaseng peas to sila. Pero medyo malaki-laki siya. Hindi to siya... itong klaseng peas na to, hindi to snow peas, kaya medyo malalaki yan mga yan. And may natira akong munggos, kaya dyan ko sila tinanim sa gitna. So we'll see kung mag-survive sila dyan. At may 4 na pot ako dito na strawberry, para yan sa mga bata. Yan yung trabaho nila para diligan yung mga tanim dyan. Strawberry, sa kanila yan. And dito banda, is yung aking mga brassica plant. Oh, ang lulusog ng mga dahon nila, no? Ang lalaki na nila. Kailangan ko ding maglinis ng mga tanggal ng mga dahon doon sa baba. Para may airflow sila sa ilalim. So, kung napansin nyo, mas mahaba yung dahon dito tsaka malulusog compare doon. Dahil nauna ko tong natanim sila dito banda. Tapos late na doon kasi nga hinintay ko muna silang maging okay, maging stable. Tsaka ko sila itatanim kasi pag may masira dyan, pinapalitan ko sila. So, ayan. May beetroots din ako sa gitna. Yung mga dahon na ganyan, oh. Beetroots yan. So, crowded sila sa isang raised beds. And dito is cabbage to sila. I think may 5 akong cabbage na tinanim dito or 3 lang ata. Or 4. 1, 2, 3, tsaka yan, 4 na cabbage. Tapos 2 Brussels sprout. Yan. Siya at saka yan, Brussels sprout yan. Malulusog yung dahon nila. So, next tayo. At saka nga pala, bumili na ako ng watermelon. 2. Yung isa nilagay ko dito sa pot. Ayan. And yung isa is andito kung saan yung namatay yung watermelon. Doon ko din siya tinanim. So, we'll see kung magkaka-disease din ba to. And yung isa, mabagal yung niya, tubo. I hope okay lang yan. And dito nakalagay yung aking
eggplant. May 4 na eggplant dito, tsaka may pak choy din. Naka-harvest ako kahapon ng 3 pak choy. Ginawa kong sa sabaw. Yan, may nilagay din akong basil dyan. Naka-harvest na ako dyan para sa pesto. Masarap siya sa pesto eh. So, more pots sa aking potato. Malulusog. And punta tayo sa isa kong raised bed na puro potato. Ayan, ang hahaba ng dahon. Nagulat din yung tatay ko na nung nakita niya napakahaba ng dahon ng potato ko. And nag-start na din sila mag-flowering. Ayan. So, for sure may tubers na sila dito. Chinek ko to sila the other day. May maliliit na tubers na sila. So, excited na sa harvest time nito. And itong flowers na to, yung napakagandang flowers, bigay ito sa akin ng asawa ko ng Mother's Day. Kaya naganda siyang tingnan pag nilagay ko siya dito. May lalagyan eh. And more on Brussels sprout. Wala pa akong mapalagyan nito. Siguro pagkatapos na ma-harvest yung garlic, tsaka ko pa to sila itatanim. Or leeks ang ilalagay. So, we'll see muna kung sino ang mauuna or i-priority ko. And dito banda kung saan nakatanim yung aking snow peas. Mabuti nakikita ko sila kasi dito sila sa labas. Yan, excited si Alicia nung nakita niya. May kinuha akong 2 dito. Pinatikim ko sa kanya. After few minutes, tumakbo dito sa labas at nanguha ng snow peas. Paborito niya kasi itong snow peas eh. So we'll see kung may makukuha, ma-harvest pa ako dito para sa ulam namin. We'll see. Pero at least happy ako yung mga bata is nag-i-enjoy din kumakain ng mga halaman ko. And dito sa raised beds na to is andito yung aking mga tomato. They're looking good so far. Tsaka may nilagay din akong sitaw dito, Filipino na beans, tsaka ito, dwarf beans. And mga potato, may 10 na potato dito na beef tomato. 3 klase na Roma tomato, 2 strawberry tomato, at saka 2 cherry tomato. And naglagay din pala ako dito ng ito yung carrots, lumalaki na sila. Tapos yung spinach is wala na. Na-harvest na yung spinach ko kasi nag-start na sila flowerings. Kaya ang pinalit ko is yung basil. Mabango siya so far. At yung aking ng mga lettuce, yan, may mga tira-tira pa. So, happy kami sa lettuce kasi ilang beses na din namin tong na-harvest para sa salad namin. Ito, kaka-harvest ko lang kahapon. Ito, malalaki na sila. Need to harvest na to sila. And yung tomato na yan, kailangan ko din silang itanggalin yung mga suckers. And dito banda is ang aking peanuts. May tumubo na potato to sila. Dahil siguro yan sa compost ko kasi yung sa ilalim nan is sa own compost ko. Tapos sa taas is yung mga bili kong na soil kasi hindi nagkulang eh. So yan dito. May 44 na peanut dito pero may namatay, natanggal ko. So ayan, may peanut na natanggal ko dyan 2 kasi parang namatay siya, naging wilty. Tulad niyan I think may problema din yan sa ilalim. Tsaka yan kasi hindi na lumalaki. The rest naman is lumalaki. So we'll see. Hayaan ko lang sila dyan. And yung aking mga celery dito, ang lulusog nila, ayan, sobrang green. So, may tomato din akong tinanim dito. Ewan ko kung tutubo ba yan. Tapos may isa din akong tinanim dito na cabbage. Ayan. Nag-experiment lang si Mama Che. Yan ang garlic ko. Tinanggal ko na yung mga scapes nila at ginawa kong pesto. Ang sarap. And dito yung mais, tinanggal ko na yung nettings nila kasi lumalaki na sila para magka-freedom din naman sila. And may squash ako doon tsaka another more cabbage, 2. Nilagyan ko sila ng net para hindi mapasukan ng butterfly cabbage. So dito yung aking mga munggo, okra, yung kale, tsaka yung parsnip. Ewan ko ba yung okra parang hindi ata sila medyo lumalaki or baka mabagal lang sila kasi baka hinihintay pa nila magiging peak talaga yung season ng summer. Gusto nila yung sobrang init talaga. So yung kale naman so far very healthy. Ayan. Ang lulusog nila kung makikita niyo. May iba naman na yung red na okra. Sila yung mas magaganda. Pero yung mga green dito banda, ang liliit nila. Ewan ko kung bakit. And now, pasok tayo dito sa aking mini greenhouse.
2 days na ata akong hindi nakapasok dito. Kailangan ko silang bigyan ng tubig. Yan. Ito yung chili. Hindi ko talaga alam kung paano magtanim ng chili at saka anong klaseng chili ito sila. Nabili ko lang to sa tindahan sa grocery. Ayan. May chili kasi ako nakita kaya naisip ko, bili ako. Ayan. May dalawang chili yan. Ito. Tsaka ito. So, we'll see. And may pak choy pa din akong natitira dito. They need water na talaga. Tinan yung liliit nila. And nag-flowering na sila. Yung isa na hindi ko tinanggal kasi gusto ko magkaano ng own seeds. Ayan, para makasave si Mama Cha ng own seeds, diba? And ito, yung watermelon. Ayan, nasa second floor na siya. Lampas niya siya sa first floor. Ayan, I think magpa-flower na to sila. Ang galing. Parang excited talaga ako. Ayan, ito yung, may 3 melon ako dito. Ito yung isa. Dalawa, ito yung last na tinanim ko. Uy, ang ganda ng flower. Pero paano ba malalaman dito kung babae ba o lalaki? Wala talaga akong alam. First time ko kasi magtanim nito So, Mama Cha is still learning pa din. Ayan, lampas na din sila sa second floor. And dito is yung ating ampalaya. Ayan, ikot-ikot ko lang to sila mamaya para papunta sila ng second floor. At least buhay sila, no? Tumubo na. And ito yung isa kong ampalaya. 2 yung ampalaya ko. Yung pangatlong na buhay na ampalaya ko, binigay ko sa kaibigan ko. Ewan ko ano nang nangyari doon, kung kumusta na, kung nabuhay ba o hindi. Yung isa kong malunggay, dito ko sila tinanim sa labas. Yung isa naman is doon sa bahay. So, nag-experiment ako kung ano bang maganda, kung sa loob ba o sa labas. And may 2 din na nabuhay. So, 4 na sila lahat. Pero yung 2 muna, yung kakaano lang, doon ko muna sila ilagay sa loob. Kasi maliliit pa. Ayan, so. So far, okay naman yung mga tanim ni Mama Che. So, wala nang masyadong drama. Unlike nung first kakatanim ko na on the ice talaga si Mama Che kung may kinain ba, may naputol. So ngayon is, ano na lang, tingin-tingin na lang sa pag-growing nila. O, diba? Or maintain, weedings. Kailangan ko din mag-weedings nila neto para maintain na hindi crowded. And saka nga pala, dahil sa sobrang dami kong squash, may isa dito sa compost area ko. Dito ko sila tinanim yung isang squash. Napaka-healthy siguro neto kasi compost area ko to Yung grass clipping ko, dito ko sila nilagay. Yan, kailangan ko din yan silang i-twist. Yan, naluluto hot compost to dito. So, yung rabab ko, may dahon na siya ulit kasi umuulan na. Ito yung tea ko, Camellia, ano ba tawag? Camellia tea. Sinensis. Maganda daw to siya sa gawing tea pero hindi ko pa alam kung saan to siya itatanim kasi ano to siya forever na yan, perennial yan. Yeah. So hahanap muna ako ng area kung saan ko siya matanim tsaka ko pa sila itatanim. Nakapat lang siya dyan kasi hindi pa ako makapag-decide kung saan siya itatanim. Kasi dito is may asparagus ako, 3. Sadly, dito banda, hindi lumabas yung asparagus. Ewan ko ba kung bakit, kung anong nangyari doon. May din ako dyan, celery, tinanim. Kasi sa sobrang dami ko natanim, hindi ko na alam kung saan ko sila itatanim. So pagka-harvest nito ng garlic, siguro dito ko itatanim yung Brussels sprout or leeks. So we'll see. May natira pa akong basil doon. May mga empty spot din dito na maliliit. So, dito ko sila itatanim. Nagka-rootings na yun sila So, yan lang po yung tour natin or update natin sa ating mini garden area ni Mama Che. Ayan. So, ang saya tingnan yung mga progress nila na lumalaki na sila tapos yung may ma-harvest ka na. Ang saya ng feeling. So, yeah. That's all for today. Thank you for watching. Bye-bye.